Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Natasha Nicole Aguilar. At ako naman si Binibining Rosa May Pakatang. Maaring tumayo ang lahat para sa panalangin. Natasha, pakipangunahan mo ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, titignan ko ang inyong pagdalo, ngunit may isang twist. Sasabihin niyo ang inyong paboritong kulay kung kayo ay narito. Sammy? Natasha? Elisa? Anna? Nicole? Okay. At ngayon, nais kong malaman kung talagang meron ba kayong natutunan sa nakaraang aralin na ating tinatalakay. Patungkol saan ang naunang paksa? Claude. Tama! Bigyan ng 3 palakpak si Claude. Ngayon, magbigay ng halimbawa ng pandiwa. Darlene? Tama! Ano pa, Rosa? Okay, tama. Ngayon, batid ko na talagang meron na kayong natutunan sa nakaraang aralin. Tayo na may dumayo sa susunod na aralin. Ano ang mahihinuhan niyo sa unang larawan? Ito naman sa ating pangalawang larawan. Sa inyong palagay, may ugnayan ba ang unang larawan at ang pangalawang larawan na aming ipinakita? Ano ang ugnayan nito? Eva? Okay, tama. Ang ating aralin sa araw na ito ay may kaugnayan sa mga larawang aming pinapakita. Handa na bang makinig ang lahat? Ngayon naman ay babasahin namin ang kwento para sa inyo. Si Pingkaw. Si Pingkaw ay isang ina na napakabait at matulungin sa kapwa. Nakatira siya sa tambakan ng basura. Sa kabila ng kanyang kahirapan, ay pinipilit niyang maitaguyod ang kanyang mga anak na si Puray, Basing, at Takoy. Kahit sa pamamagitan ng pangangalakal ng basura ang kanyang hanap buhay, at habang nagtutulak ng kariton si Pingkaw, sinasabayan niya din ito ng kanyang pag-awit. Minsay, tinutuksyo siya ng mga bata dahil sa pangit niyang boses. Pero dahil si Pingkaw ay isang mabait na babae, hindi niya ito pinapansin. Hindi niya sinasaktan ang kanyang mga anak. Sabi ni Pingkaw, hindi kailangang paluin sapat ng masabihan ng malumanay. At pagdating niya galing sa pangangalakal, agad niyang tinawag ang kanyang mga anak. Sa pananghalian ang kanilang ulam ay tira-tirang sardinas, carne norte, o kaya ay pork and beans, pandesal na kadalas ay nakagatana, at kung minsay sinuswerte, may buto ng chicken na may lamang nakadikit. Kahit ganyan ang ulam nila, Pingkaw, nagpapasalamat pa din si Pingkaw sa mga biyaya. Minsan ang tulong galing sa mga gobyerno ay hindi niya tinatanggap at binibigay niya ito sa mga taong mas nangangailangan ng tulong. Isang araw, nung umalis si Pingkaw at pumunta sa bahay ng kanyang kapatid na may sakit, nabalitaan niya na nagkasakit ang kanyang mga anak dahil nakakain sila ng mga panis na mga sardinas. Agad niyang pinuntahan ang kanyang mga anak at dinala agad sa ospital. Walang makitang mga kotse si Pingkaw na magdadala sa anak niya doon sa ospital. Kaya isinakay na lamang niya ang kanyang mga anak sa kariton at dali-dali siyang pumunta sa bahay ng doktor. Pagdating niya doon, wala ang doktor. Sabi ng kasambahay na golf daw ang doktor. Pagpunta naman ni Pingkaw sa pangalawang doktor, dala-dala ang kanyang anak na nag-aagaw buhay na. Walang lumabas na doktor at nakita ni Pingkaw na may sumisilip lang sa bintana. Agad namang umalis si Pingkaw at dinala niya sa ospital ang kanyang anak. Sinikap talaga ni Pingkaw na makadating sila sa ospital. Kahit lubak-lubak ang daanan at maputik. Pagdating doon, hindi agad sila inasikaso ng mga nurse at doktor. Dahil pagkita nila ni si Pingkaw ay punit-punit ang damit at mahirap lang.
Noong may lumapit na doktor, agad dinala sa emergency room ang dalawang anak ni Pingkaw na may sakit na Eltor, pero binawian agad ito ng buhay. Kinabukasan, ang bunso niyang anak ay namatay din. Dahil nagkasakit, sinubok ng tadhana ang kaniyang katatagan. Nang sabay-sabay na magkasakit at mamatay ang kaniyang tatlong anak dahil sa sardinas o sa kung anumang panis na kanilang nakain. At wala ni isang tumulong sa kanya. Dahil sa trahedyang ito, nabaliw at ngayon pakalat-kalat na lang sa lansangan si Pingkaw. Sa kwento ni Pingkaw, may natutunan ba kayo? Okay, so ngayon ay magbuo ng 4 na grupo. Ito ang unang grupo, pangalawang grupo, pangatlong grupo at pang-4 na grupo. Ang ating gagawin ay pangkalahatang gawain, magsama-sama ang magkakapangkat at bibigyan ko kayo ng ilang minuto para gawin ito. Ngayon, ang gagawin ng unang pangkat ay pagsusuring teoryang humanismo. Sa kalawang pangkat naman ay sanhi at bunga. Sa ikatlong pangkat ay pagkakapareho at pagkakaiba ng nanay niyo at ni Pingkaw. At sa ika-4 na pangkat naman ay sulat para sa mga nanay. Pero bago iyon, ipapaliwanag muna kung ano nga ba ang teoryang humanismo. Ang teoryang humanismo ay pananaw na nakasentro sa tao sa halip na sa Diyos. Sa filosofiya, ito ay attitude na nagbibigay diin sa dignidad at kahalagahan ng tao. Halimbawa sa pelikulang Batang Quiapo, si Tanggol ang pinakabida kung saan sa kanya umiikot at sumisentro ang daloy at takbo ng kwento. Ngayon at natalakay na natin ang iyong gagawin. Unang pangkat, pakipunta sa harapan at iulat o ipresenta ang iyong parte. Pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pang-4 na pangkat. Ngayon, nasaksihan natin ang presentasyon ng bawat grupo. Magaling ang inyong pinakitang presentasyon. Ngayon, ating mas paikliin ang kanilang sinabi upang mas lalong maintindihan nyo ito. Kung kayo ay nakinig, ang maikling kwento ay napaloob sa teoryang humanismo. Bakit itong teoryang humanismo ang ginamit sa akda? Tama! Kung baga sa pelikula ni Pingkaw, ang bida at walang makakaagaw nito sa kanya. Yung spotlight ay nasa kanya lamang at ito ay nasa teoryang humanismo. At kung napapansin niyo, syempre, sa buhay ng tao, hindi mawawala ang problema kung bakit ito nangyari at kung ano ang nagiging epekto nito sa kanila. Pwede ba kayong magbigay ng isang sitwasyon ni Pingkaw na magpapakita ng sanhi at bunga? May! Mahusay, May! Yun nga, dapat ang ating kinakain ay dapat yung siguradong malinis ang pagkakahanda. Pero hindi naman natin masisisi si Pingkaw dahil yun lamang ang kanyang nakayanan niyang ibigay sa kanyang mga anak. Ngayon naman, maaari niyo bang ibahagi ang pagkakaiba ng inyong ina kay Pingkaw? Gaya ng ginawa ng pangkatatlo. Kevin! Mahusay, Kevin! Na ilalahad mo ng mabuti at na ilalarawan mo ng maayos ang iyong nanay. Kaya siguro puro pulot ang ginagawa ni Pingkaw sa mga binibigay niya sa kanyang mga anak ay dahil sa yung kita niya sa pagbabasura ay inilalaan niya sa ibang bagay pero para din ito sa kanyang mga anak. Di ba nga si Pingkaw ay isang maprinsipiong tao? Ayaw niyang umaasa sa gobyerno. Kung kaya niya magtratrabaho talaga siya at wala siyang bilib sa gobyerno, sa gobyerno. Ganyan si Pingkaw. Okay, dumayo tayo sa huli. Pwede ba kayong magbahagi ng karanasan na kasama niyo ang iyong nanay at kayo ay masaya? Darwin? Magaling, Darwin! Yung hirap ng magulang natin, lalong-lalo na sa mga nanay natin, kailangan natin suklian yon kahit sa simpleng bagay lamang. Gaya ng ginawa ni Darwin. Dahil sa kahit simpleng bagay lamang para sa inyo,
Ngunit malaking bagay na ito para sa mga magulang nyo. Okay, may natutunan ba kayo sa kwento ni Pingkaw? Kung bakit ang maikling kwento na ito ay nakapaloob sa teoryang humanismo? May mga katanungan ba kayo bago tayo pumunta sa pagtataya? Mahusay kung ganon. Sana may natutunan talaga kayo. Mamaya, pag-uwi nyo, yakapin at halikan nyo ang inyong nanay, maging ang inyong tatay. Magpasalamat kayo at sabihin nyo mahal nyo sila. Malaking bagay na ito para sa kanila. Ngayon, tayo naman ay dumako sa pagtataya. At ngayon maghanda ng papel at ballpen para sa pagtataya. Piliin ang kasing kahulugan ng mga salita sa bilog. Ngayon naman ay magbibigay ako ng inyong takdang aralin. Sa takdang aralin, nakasulat dito na magdala ng larawan ng inyong ina at isulat sa likod nito ang 5 magandang katangian niya na wala sa ibang ina. Naintindihan niyo ba? Wala na bang katanungan? Okay, marinang tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yun lamang po at maraming salamat.